Martes may karera tayo ngayon pero bukas wala. Ang balik ng karera, Biyernes na po. Makikita nyo ngayon sa screen ninyo yung talagang ginagamit ko pag mag-a-analyze ako ng karera. Kasi yung pinapakita ko dun sa karamihan sa mga video ko, ano po yun, yung statistics. Yung puro best time po yun ng mga nanalo. Nung mga kasali, yun yung mga best time nila. Although hindi yun yung mga ipinanalo nila. Pero yun yung pinakamagandang ginawa nila sa huling 6 na takbo. Kaya kung mapapansin po ninyo, meron tayong iba't ibang programa. May pace line, may morning line, may pace analyzer. Makikita ninyo din iba-iba yung tip kasi iba-iba po yung method na ginamit. Katulad sa pace, pag nagbibigay ako ng tip gamit yung pace analyzer, yung method doon base sa averaging statistics nung kabayo. Yung makikita ninyo ngayon, ito yung talagang pace analysis kasi dito pinili natin yung mga past performances nila na yun ang paglalaban-labanin natin na sa inaakala ko base sa experience ko na yun yung dapat na ilalaban na baseline. Kung hindi nyo po alam kung ano yung baseline, yun yung mga takbo niya. Kung makikita nyo yung index o yung baseline na programa natin, meron niya mga past performances na naka-arrange from the most recent going to the yung mga later na ano niya, mga takbo. So pumipili tayo doon nung mga ng isang pace line na ilalaban natin. Ito, napili ko na siya dito. Kaya sana clear po sa inyo bakit yung morning line katulad nun, yung tip nun computer generated. So yung software ko may algorithm siya na base sa iba-ibang category na nagbibigay siya ng tip. So meron parang KT din yon tsaka yung mga naka-highlight. Yung morning line po pala, ilalabas uli natin yan bilang ano na YouTube video na. Kasi sa pag yung paperback format, yung parang dividendaso, medyo natatagalan tayo gawin kaysa sa gagawin siyang video para accessible din sa lahat kaysa sa website. Ngayon yung baseline, magiging the same. Makukuha niyo siya sa True Messenger by going to the Facebook ng Horse Racing Philippines sa halagang 20 pesos. Pero magkakaroon din ng libre na ilalabas natin sa YouTube ngayong araw na to. So i-search nyo na lang po yung keyword na baseline. Okay, start na tayo sa race 1. As usual, kapag mag-aaral tayo ng pace analysis, ina-arrange ko po yan according to running style. So makikita ninyo dito yung converted time to 1,200 meters. So yung tinakbo ni Winter on Fire nung last run niya, kahit na 1,000 meters lang yon, ang output niya ngayon, kung i-convert natin to 1,200 meters, is 70.7. Kaya lang, halimbawa, kung ilalagay ko yung performance niya 69 days ago, makikita ninyo, ayan, 73.8 lang yung output niya. So, ibig sabihin, kung hindi niya mauulit yung ginawa niya last time, magiging lamang si Cromwell. Ngayon, ang pipiliin natin dyan, dahil hindi tayo sigurado kay Winter on Fire, ang pangprimera na natin dyan
si Cromwell. Kasi unang-una, mas mataas yung grupo nito. Siya nga po pala, hindi nyo na makikita ngayon kung yung numero ng pinipili ko, makikita nyo na lang naka-black ha. Kasi meron mga nagko-comment, hindi nila masundan minsan. Siguro dahil nagpa-pass forward lang sila para makita nila yung pili ko. Ngayon makikita nyo naka-black lang siya pero hindi masyado kasing nakikita. Kaya kailangan pakinggan din niyo yung sinasabi ko. Ngayon ang susunod kong pili dyan na pwede talagang tumalo kay Cromwell, yung Winter on Fire pa rin. Kasi nga, mas latest yung run niya na pinakamaganda niya. Kaya, tsaka mauna pa siya. Kaya pagka yun ang pinili ko, makikita ninyo silang dalawa lang talaga ang maglalaban dyan. Race number 2. So, yung RS running style, ito yung percentage nila sa track, winning percentage nila sa MetroTurf. Ito po yung best time according to the distance na 1,200 meter na tatakbuhin ngayon. Kapag walang number of, kasi ito yung number of days, magmula nung nakuha niya yung best time. Kapag walang number of days, ibig sabihin, katulad nitong si Marquis Angel, yung kinuha nating paceline sa kanya is hindi 1,200 meters. Or yung best time pala niya is hindi 1,200 meters nakuha, kundi nakuha niya yung best time na yon from another distance which is 59 days ago sa 1,400 meters. So, i-analyze na natin siya ngayon. Mauna si Justifiable. Si Justifiable nga pala, tingin ko dark horse yan Kasi galing po yan sa mataas na grupo. Nung bumaba siya, tumakbo ng 1,000 meters, ito yung output niya. So nakikita ninyo, nagbabago yung values kasi nagse-select ako ng ibang baseline. Hindi nyo lang nakikita yung pag-select ko kasi ayoko na ipakita yung dahil liliit masyado yung mga numero Pero dito nyo makikita, kapag iba ang baseline na inilaban natin, katulad nito, gumaganda yung time output niya. Tsaka mataas yung pinaka-speed niya. Kasi ito yung aire. Ito yung aire. Yung nakikita nyo sa pace analyzer. Ito yung speed niya sa karera na yon. Pero kailangan nating pumili dito. Ang pipiliin natin dito, dalawa lang. Kasi hindi ko napipiliin niya si Chef Cat. Masyadong nasa hulihan na matulin tong karera na to Siya lang yung talagang makupad dito Hindi ko na kukunin yan. Ang kukunin ko dito, primera na dyan yung Marquis Angel. So, mamarkahan na natin yan ng black. Ang isang pili ko dito, Dejado. Kasi, si Bullet, nung tumakbo, yung huling takbo niya sa 1,200 meters, nalyamado po yan. 6 days ago, sinakyan din ni Mark Alvarez. Pero, hindi niya sa tingin ko lang yung takbo niya na yon medyo nalutsa siya Kaya kung kukunin ko yung baseline niya bago yung takbo na yon, nasa harapan po yan at tingin ko kaya niyang lakpasan agad yung Justifiable. Kaya ang una kong pili, numero 7, yung pangalawa ko, yung hindi ninyo nakikita sa ibang programa na Bullet. So, 7-6 ang pili ko dyan. Race number 3. Mauuna dyan si Auspicious. Dito kahit ilan lang ang tatakbo, 6.
mahirap po yan karera na yan kasi halos pare-pareho ang galing niyan. Tsaka kung makikita nyo, nagberde. Ibig sabihin, pag berde, yung mga pinanggalingan niyan, mas mataas sa dulong grupo na to RS-based 5. So, tatlo ang kukunin ko dyan. Una, kung titignan natin sa yung box nga pala is rating yan base sa speed at stamina. Si The Barrister ang unang pili ko na dyan kasi siya yung highest rated sa box. Pero, pagka kinuha natin yung pacing, si Auspicious yung mauna. Baka hindi abutan, kaya second pick ko na yan. Ngayon, meron akong isang dehado dito. Kung ilalaban, malaki rin yung panalo ni French Leather. So, makikita ninyo dyan, kapag kinuha ko yung baseline ni French Leather 37 days ago na tinakbo niya nung September 24 sa race 5, ang converted time niya is 75 at saka yung box rating niya is 93. Talo niya dun si Solution. Hindi ko nakukunin si Solution kasi talunan naman siya ni Barrister dito sa pacing na to Kaya ang pang tersero ko dyan, kukuha ako ng dehado, French Leather. Race number 4. Dito mauuna si Advance Party. Alam naman natin, matulin na kabayo yan, mahirap po abutan yan kahit 1,200 meters. Yung tinakbo niya rin last time is 1,200. Si Cash is King ang may pinakamagandang pruweba dyan. Kaya lang, that is bago yung last run niya. 1,200 din, 20 days ago, noong October 11. Kung ilalagay ko yung last run niya, ayan, makikita ninyo yung last run niya, pang ilan siya sa converted. Layo. Diba? So, hindi nyo pwedeng solohin yan o hindi kayo pwedeng umasa kay Cash is King. Pero syempre, pagka kinuha natin yung second to the last, siya na yung primera. Kaya kukunin natin yan dahil sa average siya rin ang susunod kay Advance Party. Kaya ang first pick natin dyan, si Cash is King, pero mahigpit na kalaban yan, Advance Party. Dito, palagay ko, hindi na kayo maliligaw. Nakita naman ninyo yung mga pili ko nung 1,600, yung mga nakaraang dalawang huling karera, kahit hindi tayo tumama, inilaban naman yung tayanin nyo. Hindi kayo nalalayo dun sa mga mananalo. Race number 5. Dito, kitang-kita naman, G-Song na yan. Okay? Pero, meron akong dehado dyan. Kasi pag in-arrange mo yan by running style, although mauna yung Shining Angel, Sky Magic, tatagal dyan si Kaemon Tsaka si Kaemon, kapag ka-itals yan, ibig sabihin yan, yung speed niya italic. Ibig sabihin yan, nalutsa yan dyan sa karera na yan. So, nung October 13, nakalaban niya nanalo dun si One for the Road. Ibig sabihin, nalutsa yan. Ngayon, kung hindi malulutsa yan, alam ko, malalampasan naman niya agad yan dalawang yan, kalaban po yan. Mabigat na kalaban yan dyan. Makikita naman ninyo sa average time, talo niya yung Manulot Island. Hindi ka na kukunin yan. Huwag na kayo mag-aksaya ng pera dyan. Ang pili ko lang dyan, G-Song,
tsaka si Kaemon. Race number 6. Hands down, una dyan si Asyong. So, first pick na natin dyan. Si Asyong, mahirap pong abutan yan. Ang second pick ko dyan, actually, na malaki ang panalo kasi kita mo pag in-arrange natin by converted time, pangalawa si Senshi Spirit. Yan na magiging mahigpit na kalaban niya dyan. Yan. Yun yung actual run niya na kinuha ko noong October 15. Pero tignan nyo pag kinuha ko yung vicious run niya, kasi nako-convert natin yan tayo lang, hindi ako nagmamalaki, nagmamayabang lang po ako, tayo lang ang nakakapag-convert ng vicious, barrier at novatos doon sa actual distance na tatakbuhin for every track. Doon pa po yan. Santa Ana, San Lazaro, nako-convert yan ng software ko. So kapag kinuha ko yung vicious run na hindi nakaramihan na nakikita yan 70.9 yan. Di hamak na mas maganda doon kay Asyong. Tsaka banderista rin yan. Kaya baka magkalutsahan Although kung makikita ninyo yung nanggaling sa likuran yan, doon sa October 15 yan, nanggaling pa sa likuran yan paano kung makasabay yan? Kaya yan ang mabigat na kalaban ni Asyong, yung numero 2 na Senshi Spirit. So, 5-2, pero meron po akong isang dehado dyan. Hindi ko nakukunin yung late night lady kasi kung makikita nyo sa box, pangatlo siya, di ba? 99.7. 99.7 din si Club Habana. At saka si Club Habana, yung class average, CA's class average, mas mataas kay Late Night Lady. So, ibig sabihin, si Late Night Lady, mataas na yung laban niya dyan masyado. Kaya yung pantersera ko, ang kukunin ko dyan, dehado pa, Club Habana. So, ang pili ko dyan, 5, 2, at saka 3. Race number 7. Si Pero Bell, nakalagay po yan sa front runner. Tingin ko, yung kabayo na yan, pag mananalo siguro yan, tingin ko mananalo yan di Bandera. Hindi pa ako sigurado dyan kung di Bandera talaga yan. Pero tingin ko mananalo yan ng Bandera or nasa harapan. Kasi mataas yung speed points niya Palagay ko dahil sa pag-alis lang yan o ganun talaga yung lahi niya. Pero tingin ko mananalo yan ng nasa harapan. Kaya yan yung unang pick ko actually, si Pero Bell. Yung isa na maganda ang pruweba, pag in-arrange mo sa time, kaya tingin ko yan ang limado dyan mamaya, si Lucky Leia. Si Lucky Leia kasi yan, tignan mo naman yung output 71.6 nung tinakbo pa niya yan sa 1,400 meters 16 days ago. Pero kung kukunin mo yung, dahil career high niya yan pag sinabi kong career high, sa recent runs niya, even sa 8, yan na yung pinakamaganda. Pero kung kukunin ko yung susunod na maganda niya, it is only 72.3. Masyadong dikit. Kita mo, mas tumitingin ako sa box rating kesa sa time. Dikit-dikit po yan. So, nandyan din si Solong Moeni. Kaya kukunin ko, hindi ko sosolohin yung 1, 7, 1, at saka meron pang isa dyan. Pag in-arrange mo yan, by box, actually, ang pinakamataas si Biglang Buhos.
Kaya lang umakyat, 'di ba? Pero yung takbo niya nung huli, pag pinagkumpara mo, siya yung lamang. Hindi lang magiging lamang yan kasi tumakas ng grupo. Tsaka baka hindi na ilabas. Pero kukunin ko pa rin yan. So, ang pili ko dyan, 7, 1, at saka yung biglang buhos. Hindi ko na kukunin yung solo me any kasi pang ilan lang siya pag ila-range natin by box. Pangalawa, no? Pero hindi ako impresibo kasi dun sa time average niya eh. Hindi siya consistent. At saka yung kinuha ko pa dyan, yung second to the last niya which is 38 days ago. Although si Solo Meeni galing din sa mataas na grupo yan. Kaya kung meron pa kayong sobra, kunin nyo. Pero mas kukunin ko nga yung mas madidihadong 8. Kasi matibay na naman yung 1.7 dyan eh. Race number 8. Last race, ito lang yung 1,400 meters. So again, naka-arrange yan dyan sa mauna si Sunnyside kasi banderista yan. Si Sunnyside, ang kinuha ko sa kanya, luma na. July 16 pa po yan. Kasi kung kukunin natin yung last race niya, yan lang. Okay? Pero, bandera pa rin. Tingin ko mahirap habulin yan eh. Kaya kukunin ko yung pace line niya na medyo nandun din siya sa harapan. Kasi yung mga debandera, yan po yung dyan kayo makakadihado eh. Kasi kapag ka nalutsa yan or nabanderahan ng iba, pangit na yung output niyan eh. Dito tinalo siya ni Red Soul. So may bumanderang iba, si Galloping Ghost pala bumandera sa kanya nung karera na yon. Yung prueba na yan. Kaya yan ang kinuha ko na paceline niya. Kasi yun yung paceline niya na nakabande, kasama siya sa harapan at Galloping Ghost pa ang nauna sa kanya. Alam naman natin kung gaano yung bandera nung Galloping Ghost. Si Avalon Bandit, pagka in-arrange natin by converted time, siya yung best time dito. 86 seconds. Susunod si Lucky Julian. Kaya lang po, yung time na yan ni Avalon Bandit, 1,000 meters. Ang takbo ngayon, 1,400. Kung kukunin ko yung last run niya, yan ang maganda sa dynamic eh. Yung hindi static na papalitan agad natin. Kung kukunin ko yung last run ni Avalon Bandit, pang ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang-6 na lang yan. Kaya may possibility na hindi mag-perform yan. Possible lang Kasi yung last run niya na 1,400 meters talaga, yan lang yung output niya. Kahit yung 55 days ago na bago siya bumaba. Pangit, di ba? Ang magandang panglaban lang niya dyan, yung 1,000 meters. Kaya hindi ko po kukunin pang primera yan. Kukunin kong pang primera yung Lucky Julian na tested na dyan sa distance na yan. Pang negunda ko lang yung Avalon Bandit. Ngayon, kung i-off ko, kukunin ko yung last run ni Avalon Bandit, bahala na pa kayong kumuha ng iba nyo. Pero, ang kukunin kong panersero dyan na dihado pa, yung Sunnyside. Diba? Dikit lang po yan. Tsaka si Lucky Julian kasi, yung last run niya, yung prueba na yan, 37 days ago pa. Kung kukunin ko yung last run niya, sakay si JB Hernandez, yan lang output niya.
pangalawa lang siya kay Sunnyside. Kaya tingin ko yung maglalaban talaga dyan 11-13. Ayan ha. Hindi nyo makukuha yan sa ibang programa o ibang tipster. Pero hindi ko naman sinisiguro na mamimigura yan mamaya. Baka itago pa rin. Pero nakikita nyo yung possibility kung paano magiging kadehado ang karera. Lalo na ngayon carry over. So, sana makatulong ako sa inyo na tatama man lang kayo kahit double forecast man lang ngayong araw na ito. So, good luck!